Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakagandang pelikulang Shoot 'Em Up. Nagsimula ang kwento sa pagpapakita sa isang lalaking seryosong nakaupo sa isang upuan sa gilid ng kalsada habang kinakain nito ang kanyang paboritong carrots. Ang pangalan ng lalaki ay Smith, isang dating militar na ngayon ay tambay na lamang sa kalsada at madalas makikitang tulala sa lansangan matapos mamatay ang kanyang asawa at anak. Nang gabing iyon, habang siya ay nagpapalipas ng oras sa daan, nakuha ang kanyang atensyon ng isang buntis na babae habang ito ay hirap na naglalakad sa kanyang harapan. Ilang sandali pa, biglang may isang sasakyan na dumating at isang lalaki ang bumaba dito at mabilis na hinapol ang buntis. Pagkatapos ay nakita niyang bumunot ito ng baril. Dahil dito, nagpa siya si Smith na sundan ng dalawa. Samantala, sa loob ng gusali, makikitang nagtangkang lumaban ng babae, subalit naubusan ito ng bala. Tatapusin na sana siya ng lalaki. Nang biglang dumating at nakialam si Smith, nagawa niyang tapusin ito sa pamamagitan ng paborito niyang carrots. Sa mga sandaling iyon, tumating naman ang isang grupo ng mga armadong lalaki at sinimulang puntiryahin ang babaeng buntis. Dahil dito, nagsimulang magkaroon ng shootout sa pagitan ni Smith at ng mga lalaki. Matagumpay namang napatumba ni Smith ang mga ito habang ang babaeng buntis ay nagsimula ng humilab ang kanyang tiyan na tila manganganak na. Sa kasamaang palad, dumating naman ang iba pang armadong lalaki sa kalagitnaan ng paglilibor ng buntis na babae. Kaya napilitan si Smith na ipagpatuloy ang pag-atake sa mga ito habang nasa kalagitnaan siya ng pagpapaanak sa babae. Mabuti na lamang at nailabas agad ng babae ng ligtas ang kanyang sanggol. Maya-maya pa, ang pinuno ng mga armadong lalaki na si Carl ay nagpatuloy sa pag-target sa kanila. Kaya't mabilis na kinuha ni Smith ang sanggol at agad na binuhat ang babae upang iligtas at itago sila sa isang sulok. Pagkatapos ay hinarap niyang muli si Carl. Mabilis niyang inagaw ang hawak nitong baril at itinutok pabalik sa kanya. Sa kasamaang palad, nang babarilin niya na ito ay hindi ito gumana dahil kailangan ito ng fingerprint ng may-ari. Ng mga sandaling iyon, tumating agad ang mga tauhan ni Carl kaya nagpasya si Smith na umalis kasama ang babae. Subalit natuklasan niya na ito ay patay na habang hawak niya ang kanyang anak kaya't nagdesisyon na lamang si Smith na tumakas kasama ang sanggol. Samantala, ang mga tauhan ni Carl ay patuloy pa ring hinabol si Smith at humantong sa isang matinding bakbakan. Ngunit hindi sila nagtagumpay na maabutan ito. Sa ibang eksena, inutusan naman ni Carl ang kanyang mga tauhan na linisin ang lahat ng mga bangkay. Kasabay nito ay hindi pa rin alam ni Smith kung ano ang dahilan kung bakit pinatay ang babae. Habang naglalakad naman si Smith karga ang sanggol, lingid sa kanyang kaalaman na isang lalaking nagngangalang Dodie ang lihim na nagmamatyag sa kanya. Nang mapansin ni Smith ang lalaki, agad siyang pumasok sa public CR at nagtago sa isa sa mga cubicle. Mabilis namang nasundan ni Dodie si Smith at sinabi dito na ibigay ang sanggol sa kanya. Gayunpaman, tumanggi naman si Smith dito at nagsimulang mag-away ang dalawa. At nang makorner ni Smith ang lalaki, ay pinili nitong huwag siyang tapusin at mabilis na lamang na umalis kasama ang sanggol. Sa ibang eksena, nakatanggap naman si Carl ng balita mula sa kanyang mga kasamahan na sinasabing nakita si Smith sa isang playground na kasama ang sanggol. Agad namang nagtungo si Carl sa lugar. Ng mga sandaling iyon, pinili ni Smith na iwan ang sanggol sa isang playground at umaasang may umampun dito.
Nang papalayo na si Smith, isang babae ang nakakita sa sanggol at akma na sana nitong kukunin. Subalit nagulat si Smith nang marinig ang tunog ng isang baril na tumama sa babae. Lumalabas na nais patayin ni Carl ang bata. Mabilis namang binaril ni Smith ang palaruan kung saan niya nilapag ang sanggol. Dahilan upang umikot ito ng mabilis at mahirapan si Carl na targetin ang bata. Pagkatapos ay mabilis na kinuha ni Smith ang sanggol at agad na tumakas. Sa kabilang banda, nagpunta si Smith sa isang gusali na bahay aliwan. Dito ay makikilala si Donna, isang matalik na kaibigan ni Smith. Si Donna ay isang mananayaw at kamakailan lamang ay nakaranas ito ng pagkawala ng kanyang sanggol. Nakiusap sa kanya si Smith na alagaan ang sanggol at pakainin na din. Hindi naman pumayag si Donna sa gusto niyang mangyari kahit na inalok pa siya nito ng $5,000. Dahil naniniwala si Donna na iligal na kinuha ni Smith ang sanggol. Nilinaw naman ni Smith na hindi siya kidnapper, ngunit tinanggihan pa rin siya ni Donna sa kanyang kahilingan. Sa ibang eksena, habang pinagmamasdan ni Carl ang walang buhay na ina ng sanggol, napansin niya ang dibdib nito na puno ng gatas. Naisip ni Carl sa mga oras na yun na malamang ay naghahanap si Smith ng mag-aalaga sa sanggol at magpapa-breastfeed dito. Kaya inutusan ni Carl ang kanyang mga tauhan na mag-ikot sa lungsod at maghanap ng comfort woman na nag-aalaga ng isang sanggol. Hindi nagtagal, natagpuan ni Carl si Donna at tinanong niya ito tungkol kay Smith. Kinumpirma naman ni Donna ang pagkikita nila ni Smith, pati na rin ang dala nitong sanggol. Ngunit sinabi niya dito na tinanggihan niya ito at hindi niya alam kung saan sila nagpunta. Hindi naman siya pinaniwalaan ni Carl at sa halip ay binantaan ng buhay ni Donna. Pagkatapos ay sinimulan niya itong pahirapan at takutin. Ilang sandali pa ay biglang dumating si Smith at parehong itinutok ang kanilang mga armas sa isa't isa. Alam ni Smith na wala nang bala si Carl kaya nagawa niya itong pabagsakin. Pati ang mga tauhan nito sa labas ay nagawa niyang patumbahin. Pagkatapos ay agad na sumakay sila ni Donna sa isang sasakyan at agad na umalis kasama ang sanggol. Sa ibang eksena, makikitang buhay pa si Carl dahil nakasuot pala ito ng bulletproof vest. Samantala, ikinuwento naman ni Smith kay Donna kung paano napunta sa kanya ang sanggol, kaya ng mga oras na iyon ay naniniwala na sa kanya si Donna. Pagkatapos ay huminto naman si Smith sa isang tindahan ng baril. Bumili siya dito ng mga bala at bulletproof vest para sa sanggol. Pagkatapos ay dumiretso sila sa isang abandonadong building na pag-aari ni Smith. Samantala, pauwi na sana si Carl nang hindi niya sinasadyang makita ang isang sasakyan na may basag na salamin sa harap ng isang tindahan ng baril. Natitiyak ni Carl na ang kotseng iyon ay ginamit ni Smith. Sa loob ng gusali, makikita namang gumagamit ng dyaryo ang dalawa upang gamiting diaper para sa sanggol. Pagkatapos ay nanood si Smith ng TV Patrol dahil nagbabaka sakali siyang malaman ang pagkakakilanlan ng ina ng sanggol. Ngunit sa kasamaang palad, ang mga balita ay nagpapakita lamang ng tungkol sa senador na tumatakbo bilang pangulo. Pagkatapos, inilipat ni Smith ang channel ng TV kung saan maririnig ang banda na kumakanta ng Apate ni Bruno Mars. Dahilan upang tumigil ang sanggol sa pag-iyak. Dito ay napagtanto ni Smith na ang ina ng sanggol ay maaaring nagmula sa isang lugar na malapit sa mga banda na tumutugtog. Samantala, si Carl at ang kanyang mga tauhan ay nagtipon sa ilalim ng building at naghahanda para sa pag-atake kay Smith. Nalaman nila ang kinaroroonan nito mula sa may-ari ng tindahan ng baril na hindi masyadong kalayuan ang distansya mula sa gusali. Pagkatapos ay sumalakay ang mga tauhan ni Carl na nagresulta sa palitan ng putok ng baril. Mabilis namang nakababa si Donna ng elevator habang si Smith naman ay karga-karga ang sanggol at patuloy na nakikipagpalitan ng putok sa mga ito. Gumamit ng lubid si Smith para makababa. Pagkatapos ay tumakas ito kasama si Donna na naghihintay sa kanya sa ibaba. Samantala, si Carl at ang kanyang mga natitirang mga tauhan ay nagpatuloy sa paghahanap at sa pagkakataong iyon may kasama na silang isang sniffer na aso.
Nang mga sandaling iyon, inutusan ni Donna si Smith na patayin ang aso para hindi sila masundan. Tumanggi naman ito dahil mahilig ito sa mga aso. Bilang resulta, ang aso ay nalinlang naman ng isang diaper na itinago ni Smith. Sa ibang eksena, makikitang papunta sina Smith sa isang metal music club. Pagdating nila sa lugar, tinanong niya ang may-ari ng club na kamukha ni Wamos kung may buntis na nakatira malapit dito. Sa una, tumanggi ito na magsabi ng totoo. Ngunit pagkatapos pisain ni Donna ang yagbulls nito, inamin niya na sa itaas na palapag ay may mga kwartong inuupahan ng mga buntis na babae. Pagkatapos ay pinasok ni Smith ang isang kwarto at laking gulat niya nang makita ang ilang mga individual na wala ng buhay. Pinuntahan niya rin ang ibang kwarto upang suriin hanggang sa makita niya si Dodi na may kausap sa telepono. Dito ay narinig niya na sinabi ni Dodi na isang sanggol na lang ang natitira at hahanapin niya ito agad. Pagkatapos nang makaalis si Dodi sa kwarto, bumalik naman si Smith para mag-inspeksyon sa iba pang mga silid kasama si Donna hanggang sa matuklasan nila ang isang laboratory. Pagkatapos ng mahabang pag-iimbestiga, natuklasan niya na may sinadyang nag-ambag ng similya sa maraming babae para sa pag-asang mga nakamanga ito ng mga supling na may parehong spinal marrow nito. Subalit ang ilang grupo tulad ni Carl ay pilit na pinapatay ang mga sanggol. Bago sila umalis, nakakita naman si Smith ng isang handgun na may tatak na Hammerson. Bilang isang dating army soldier at weapon master, alam ni Smith na ang Hammerson brand na handgun ay magiging available lang sa susunod na 6 na buwan. Malakas ang kutob ni Smith na ang may-ari ng kumpanyang ito ay may kinalaman sa insidenteng nagaganap. Kinabukasan, sinamahan ni Smith si Donna at ang sanggol sa isang military museum kung saan matatagpuan ang malaking M24 steel tank. Inutusan ni Smith si Donna na magtago kasama ang sanggol sa loob ng tangke kung sakaling magkaroon ng hindi inaasahang pangyayari. Pagkatapos, agad siyang nagpunta sa planta ng Hammerson Company, isang American manufacturer ng iba't ibang armas. Samantala, ng mga oras na yun, makikita naman si Carl sa loob ng planta habang inoobserbahan ang production facility. Ilang sandali pa, makikitang kausap nito ang may-ari ng kumpanya habang hawak nito ang alagang aso. Inireport ni Carl kay Hammerson na ang sanggol na kanilang target ay hindi pa rin napapatay dahil sa isang lalaking nagngangalang Smith. Nang marinig ito ni Hammerson, agad na iniutos niya dito na tapusin na ang sanggol at si Smith bago mangyari ang presidential election. Lingid sa kanilang kaalaman, tahimik na nakikinig si Smith sa kanilang usapan sa isang sulok. Pagkatapos ay inihanda ni Smith ang mga armas na naroon upang magamit niya sa pag-atake. Ilang sandali pa ay natuklasan naman ni Carl ang presensya ni Smith kaya agad niya itong pinaputukan at pinaulanan ng bala. Pinunyag ni Carl na alam na niya ang pagkatao ni Smith. Sinabi niya dito na tumanda na itong malungkot at pariwara pagkatapos mamatay ang kanyang anak at asawa sa isang labanan sa mga magnanakaw. Nang marinig ito ni Smith, nakaramdam ito ng matinding galit at inatake ang mga ito gamit ang mga sandata na inihanda niya. Matapos niyang mapabagsak ang ilan sa mga tauhan ni Hammerson, si Smith ay mabilis na tumakas. Pagkatapos ay bumalik siya upang puntahan si Donna at ang sanggol sa loob ng M24 tank. Sinabi niya kay Donna na intensyon talaga ng Hammerson Company na patayin ng sanggol. Gayunpaman, wala silang ideya kung sino ang may interesado sa spinal marrow ng sanggol hanggang sa buksan nila ang newspaper na ginawa nilang diaper ng bata. May isang pahina doon na nagsasabi na ang senador ay tatakbo bilang pangulo. Kung mananalo ito sa eleksyon, ipapatanggal nito ang karapatan ng mga tao na magmay-ari ng baril. Hindi lamang iyon, kundi patitigilin niya na rin ang gumagawa ng baril kabilang na ang kumpanya ng Hammerson. Alam na ni Smith na kailangan ng senator ang bone marrow ng sanggol, ngunit ayaw naman nila Hammerson na makuha ito ng senador. Katapos ay nagplano siyang makipagkita dito. Samantala, sinabi niya kay Donna na ihatid ang sanggol sa labas ng bayan sa pamamagitan ng isang bus. Kinabukasan, habang papunta sila sa terminal ng bus patungo sa istasyon, hindi inaasahang tinambangan sila ng mga tauhan ni Carl, dahilan upang tuluyang magkahiwalay sina Smith at Donna.
Dinala naman ni Smith ang sanggol habang hinahabol siya ng mga tauhan ni Carl. Pagkatapos ay tumalon si Smith habang binabasag niya ang isang sasakyan at pagkatapos ay sumakas siya dito at tumakas. Hindi naman tumigil sa paghabol ang grupo ni Carl at inatake siya mula sa likuran. Sa kasamaang palad, nagbanggaan ang dalawang sasakyan kung saan tumalsik ang sanggol. Dahilan naman upang makapasok si Smith sa loob ng sasakyan ng mga tauhan ni Carl at isa-isa niya itong pinaputukan. Sinubukan naman ni Smith na kuhanin ang sanggol sa gitna ng kalsada. Ngunit mabilis na pinaandar ni Carl ang sasakyan upang sagasaan ng sanggol. Ngunit nalinlang siya ni Smith dahil isang manika lamang pala ito na may nakakabit na recording device. Sa ibang eksena, makikita ang sanggol na nasa loob pa rin ng tangke kasama si Donna. Pagkatapos ay tumawag si Smith sa opisina ng senador upang ipaalam dito na hawak niya ang sanggol. Nang marinig ito ng staff ng senador, sinabi nitong makipagkita si Smith sa assistant ng senador na walang iba kundi si Dottie, ang unang naghangad na kuhanin ng sanggol mula kay Smith. Ilang sandali pa matapos silang magkita ni Dottie, sinabi niya dito na tulungan siya makipagkita sa senador bago niya ibigay ang sanggol. Agad namang inayos ni Dottie ang pagkikita ng dalawa sa isang eroplano. At sa wakas ay natuklasan ni Smith na ang senador ay may kanser kaya naman kailangan nito ang kaparehong spinal marrow ng sanggol. Naisip din niya na kaya tutol si Hammerson na makarecover ito at tumakbo sa eleksyon dahil sa kanyang mga plano na bawiin ang mga karapatan sa pagmamay-ari ng baril pati na rin ang pagsasara ng kanilang kumpanya. Subalit napansin niya ang damit ng senador na may buhok ng aso na tulad ng aso ni Hammerson. Naghinala agad si Smith na ang senador ay tila nakipagsabwatan na ngayon kay Hammerson. Kaya umisip siya ng paraan para ma-hostage niya ito. Ilang sandali pa, tama nga ang kanyang hinala dahil biglang lumabas si Carl kasama si Hammerson. Lumalabas na hiniling ng senador kay Hammerson na tulungan siyang makuha ang sanggol at nangako siya dito na hindi ipapasara ang Hammerson firm kung siya ang mananalo sa eleksyon. Habang hostage ni Smith ang senador, inutusan niya ang lahat na tumayo at dinala niya ang senador sa cargo room. Sinabi ni Smith na kung mamamatay ang senador, lahat ay makikisimpatya sa Kongreso at walang alinlangan na patitibayin nito at tatanggapin ang dating agenda ng senador na naghahangad na tanggalin ang mga karapatan ng mga individual sa pagmamay-ari ng baril kasama na ang pagsasara ng Hammerson Corporation. Pagkatapos nun ay tinuluyan na ni Smith ang senador at sabay na tumalon palabas ng eroplano gamit ang isang parachute. Subalit, hinabol pa rin siya ng mga tauhan ng senador at nagresulta sa isang mabagsik na aerial fight. Nang tuluyan ng maglanding si Smith sa lupa, nagtungo siya sa isang gusali, ngunit nawalan siya ng malay dahil sa kanyang mga pinsala. Kaya sa pagkakataong ito ay nagawang bihagin siya ni Carl. Nang magising si Smith, tinanong siya nito kung nasaan si Donna at ang sanggol. Partikular na tinatanong nila kung nasaan si Donna dahil ito ang nakakaalam ng iba pa niyang aktibidad. Subalit nang tumanggi si Smith, binali ni Carl ang bawat daliri nito ng paisa-isa. At nang susubukang saksakin ni Carl ang mata ni Smith, ay nagawa namang baligtarin ni Smith ang sitwasyon. Nagbigay daan ito sa kanya upang matagumpay na atakehin at patumbahin ang lahat ng kalaban. At sa mga oras na iyon, nagawa rin ni Smith na tapusin si Hammerson at ang kanyang mga tauhan. At nang tangka niyang babarilin si Carl ay hindi niya magawa dahil ang kanyang mga daliri ay puro balina. Kaya agad na tumakbo si Smith sa kabilang silid at umupo sa isang gilid. Maya-maya ay dumating si Carl na tila nang bubwisit pa habang nakangiti dahil alam niya na hindi na kaya ni Smith na gumamit pa ng baril. Gayunpaman, si Smith ay naglagay ng mga bala sa pagitan ng kanyang mga daliri at nang ang kanyang mga kamay ay inilapit niya sa apoy, ang bala ay direktang lumipad sa katawan ni Carl. Pagkatapos ay agad na umalis si Smith sa lugar na iyon. Makikita naman ang aso ni Hammerson na sumama sa kanya.
Makalipas ang ilang araw, sumakay si Smith at ang aso sa isang bus at nagtungo kay Donna. Dito ay makikita na nagtatrabaho na ito sa isang ice cream parlor habang inaalagaan ng sanggol. Ilang sandali pa, lumitaw ang isang grupo ng mga magnanakaw kaya't mabilis na kinuha ni Smith ang kanyang baril at pinaputukan ang mga magnanakaw sa tulong ng isang karot. Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito, ay pwede ba ako makahingi ng like at pa-share na rin po ang ating video? At pakitype naman sa comment section ang salitang "ang lupit". At kung bago ka naman sa ating munting channel, ay pasubscribe naman po bilang suporta. At para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap, panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang videong ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.